Uy, good day pala mga ka-adventure. Ito nga pala si Tito Ray. Ngayon for today's video, bagong portion ho ng aming vlog. So ang tawag natin dito ay Tito Ray World React. So magre-react kami sa mga, alam mo yung mga misteryo o mga bagay-bagay na mga hindi natin ma-explain. Tatry namin at gagawa kami ng paraan para ma-explain natin mabuti. Pero ito ay manggagaling sa aming kaalaman, sa aming research. So, kayo na ho ang bahala na maghusga at mag-research din dun sa mga topic ho na i-open natin. Ayun po, sige ho. Mag-intro muna tayo bago ho tayo magsimula. Yung po mga ka-adventure, ito nga pala ho si Tito Ray. Kasama ko ho ngayon dito ang aking close friend na si Architect Bas. At kami po ay gagawa ng isang topic ngayon na matagal ng panahon na pinag-iisipan natin kung ano ang nangyari. So may mga basis tayong gagawin, mga research na pwedeng may connection para maipaliwanag namin para sa inyo. Sige, yung unang tanong ko muna, tatanong natin. Ito, nandito eh. Are dinosaurs true? Totoo ba ang mga dinosaur? At ito pa, paano talaga sila nawala? Alam natin na may mga, sabihin natin, may mga signs or may mga bakas ng pag-i-exist nila. Pero totoo ba na 100 million years ago sila nawala? Ano ba talaga ang katotohanan sa pagkawala ng mga hayop na yun? So ngayon, paliliwanag po natin yan. Ayun, sige. Tanungin natin ngayon si Architect Bas, kasi siya po talaga yung research nito. Architect, ano ba sa palagay mo ang katotohanan sa pagkawala or talaga bang nag-e-exist yung mga dinosaur dati? Well, number one kasi, merong great debate regarding about the age ng Earth. Pero simulan natin ito. Yung currently na scientific world, they're insisting na ang Earth is billions of years, about roughly around 4.5 billions of years. Well, let's start siguro yung great debate regarding about the evolution versus creation. Sa evolution kasi, ang buong Big Bang, from the start of Big Bang, nasa 4.5 billion na daw ang age ng buong universe. Ang age ng Earth is roughly around 100 millions of years. So, technically, ang explanation kasi ng evolution science is tawag dito, nagsimula tayo sa tinatawag na yun nga yung Big Bang. Okay, tapos nag-evolve ang buong universe through evolution. Then, sa planet Earth, it started daw with, meron parang, mga, after the Big Bang, mga remnants of yung mga tawag dito, parang mga soup, ang tinatawag na prehistoric soup, na somehow nag-evolve yung soup na yun into living organism. So, nag-start siya sa sea, kung ano yung illustration ng evolution, na nag-start siya sa mga giant na mga isda, ganun, hanggang sa nagkaroon ng land mammals, ganun. So, yun yung creation, yun yung hanggang sa nag-evolve ito ang dinosaur. Yun yung explanation ng mga evolutionists. Pagdating sa Christian, we believe God created the heavens and the earth. Okay? So 7 days, create ni God ang mundo. Then, bago create ni God ang tao, prepare na niya yung place. Okay? So, create niya na muna yung, di ba nga, sabi ng gano'n, and the Spirit of God hovers daw sa tinatawag na tawag dito yung waters, no? Kasi that time ang planet Earth was formless and void.
Pero amazingly, meron ng water. So, unang na-create sa Earth was water. Okay? So, yung water na kung saan na nandun na siya, nag-exist na siya. Gin-create ni God yung mga yung land, yung dry land, nag-appear na dry land. So, kung makikita niyo sa Genesis story, sa Book of Creation, prepare ni God yung kung saan ititira niya yung mga tao. Kumbaga, ginawa na muna niya yung bahay bago niya create yung mga tao. So ngayon, iisip niyo yung one question na we need to address dito sa tanong ni Tito Ray is yung ang mga dinosaur ba nasa Bible? Okay. Isipin niyo na lang ang word ng Bible, wala sa Bible. Di ba? Ang Trinity, wala sa word ng Trinity, no? Wala sa Bible. Meaning, madaming konsepto kasi na nasa Bible ang nandoon, pero that doesn't mean, pero hindi sila yung kumbaga na nakikita doon sa exactly yung words niya. Ganun din sa dinosaur. So, yung dinosaur, kailan lang naman na-invent yan, 18th century. I think it was 18th century siya na-invent yung word na yun. Pero, ibig kasi ng dinosaur, terrible lizard. Okay. Pero if you search so much pagdating sa Bible, makikita mo dito na meron siyang concept of giant creatures. Kung makikita mo ito sa Bible, meron laging ini-explain doon ng mga unang panahon ng mga nag-i-exist ng mga giant creatures tulad ng Leviathan sa Book of Job. Kung nakita nyo, si Job, may dinidescribe sa kanya si God na isang very large animal or beast na meron siyang parang sobrang laki niya na pag translate mo siya into modern science kung ano yung depiction natin ng mga creature na ganun, para siyang Brontosaurus Rex, the biggest among the dinosaurs, yung Brontosaurus, yung mahaba yung leeg saka yung pintot niya. So, yun yung Brontosaurus Rex. So, meaning, nandun yung konsepto ng dinosaur sa Bible, pero yung word na dinosaur is wala sa Bible, of course. The closest possible that we can account yung tinatawag na dinosaur o yung depiction ng dinosaur is yung mga words when you read the Bible, yung mga text. Meron doon mga dinidepicted na mga terrible lizards tulad ng dragon. So, it was called previously by those who wrote the Bible as dragon. Diba, lalo sa Book of Revelation, yung tinatawag yung dragon, which is depiction siya ni Satan. So, for me, yun yung pinaka-most closest possible na explanation sa Bible na ninidepict about the dinosaurs. So, hindi ko pa sinasabi dyan, hindi ko pa na-explain yung theory about the angelic realm na possible si Lucifer, si Satan, i-represent yung tawag dito, yung mga creatures na mukhang lizard. Okay, siguro next explain. Ayun, sige, architect, ito yung next question natin. Sige, go. Paano sila nawala? Kasi, diba, hindi natin masasabi na hindi sila totoo eh. Kasi may mga nahuhukay ng mga buto at mayroong mga marami all over the world yung mga nahuhukay na ganyan. Pero is it true na dahil sa may mga bumagsak na meteor sa planeta natin kaya sila nag-vanish, or there's something in biblical proportion na nangyari kaya sila nawala? Ano sa palagay niyo? Regarding about bakit sila nawala, okay. With regards paano naman sila nawala, well, ganito. During yung time na nagkaroon ng Great Flood ni Noah, possible kasi na may mga nakasakay sa park ni Noah. Tatanungin ka, lalaki ng dinosaur, paano nagkasabot? Wala bang baby dinosaur na nakasakay doon? Mga bata? Hindi, sabi mo Tyrannosaurus Rex yan. Kasi ngayon, may mga legend. If you research about pictozoology,
meron study na tinatawag na cryptozoology regarding about creatures na hindi pa na-document ng modern science that possible na nag-exist sila. If you go to Congo Island sa Amazon, madami pang mga unexplored na mga lugar doon. And there are reports, no, I think it's in the Amazon, ng mga local tribe doon, nakakita pa ng mga pterodactyl na lumilipatan. Research sa internet yun. Tapos, in the same time, Tyrannosaurus, Brontosaurus Rex, o mga giant lizard. Brontosaurus. Na giant lizard. Report yun na modern day yan, hindi yan yung ancient, na may mga tribe doon na dinidescribe sila nila sa deep forest ng Amazon. Nakikita pang gano'n. Including yung tinatawag na Nessie, naalala niyo si Nessie, sa UK, which is yung tinatawag na Loch Ness Monster. And possible, in the deep sea, like sa Pacific Ocean, may mga giant creatures doon tulad ng mga yung tinatawag na Megalodon. So, may mga possibility that those giant creatures still exist na ina-account pa na dapat extinct na sila. Pero madaming reports and scientific findings ng mga coming from non-mainstream science na these creatures still exist. So kung hindi sila nakapasok sa yung mga malalaki na hindi nakapasok sa Ark ni Noah, maaring sila yung mga nag-extinct. Pero may maaring yung nakapasok pa ng tayo sa Ark ni Noah, mga binaliliit, siguro baby o bata nakapasok sa Ark. After ng flood, lumabas sila. So, nag-extinct madami, pero possible na may mga natira. Parang sa bagay kasi may mga tawag dito, nakita ng mga buto ng mga dinosaur na parang sa mga ibabaw ng bundok na parang ang itsura nila ay mga itsura na lubog, diba? Pwede din yun yung argument na yun eh. Kaya dahil sobrang laki nila, hindi nila kasa sa Noah's Ark, yung maliliit na mammals lang ang naipasok dun sa loob. So, yun yung explanation siguro. Ayun, sige. Sa susunod uulit natin yung ulit na topic na ganyan. I-elaborate din ho namin ito mabuti. Mas na i-research natin pa namin ho na mas maigit at para mas maintindihan nyo. Ngayon po, sa susunod po ulit natin na Tutorize World React. Marami pong salamat at good day po sa inyo and let's always keep adventure in your life. Thank you!